Ito naman, ang gusto kong i-share sa inyo, actually, mayroon tayong video nito, no? Tungkol ito sa diamonds, no? May video na ako dito, gusto ko lang ibigyan din, i-emphasize ko, yung brilliance ng diamonds, no? Kasi, may nagtatanong din sa akin, ng bakit mabrilyo yung isa, hindi naman daw mabrilyo yung isa, bakit daw ganoon ang nangyari. Sabi ko nga po sige, gagawa ko ng video nun, no? Kasi sa dami kasi ng video natin, hindi niya matrace yung isang video ko na about sa diamonds, no? Ngayon, ito po, bigyan din ko na ho yung brilliance ng diamond, ano. Pero bago ko simulan, gusto ko munang i-share sa inyo yung diamonds po ay may dalawang mahalagang parte, ano. Ito yung tinatawag na crown. Dito naman best ay pavilion, ano. Yung crown at pavilion ay hinati siya ng girdle. Ito yung girdle, best. Ngayon, alam nyo ba kung bakit may mga diamonds na hindi nagbigay ng magandang brilyo? Marami kasing dahilan yan. May mga dahilan, no? Pero ang isang responsable dyan, ang isang dahilan ng hindi pagbibigay ng magandang brilyo ng isang diamond ay ang pavilion po. Ito yung pavilion. No? Alam niyo po ba na mayroong tatlong klase ng pavilion? May tatlo siyang cut ng pavilion. Ano? Nandyan yung deep, shallow, at ideal pavilion po, ano. Yun yung mga deep, yun yung mga best, yung mga poor cut, tapos yung sa shallow naman yun yung mga good cut, at yung excellent cut naman yung sa ideal pavilion po, best. Ngayon, paano nangyari na anong kinalaman ng pavilion na to, yung mga cut niya sa brilyo ng diamonds? Ganito yung best, no. Kung ito yung diamond na to, ito yung round brilliant cut po. Yan. Round brilliant cut po. Sana malinaw sa inyo. Ang isang deep pavilion ho kasi, so malalim ito, no? Malalim ang iyang pavilion. Kasi deep siya, no? Pagpasok kasi ng light dito, best, pagpasok ng light dito sa may bandang crown, papasok ang light, hindi na kasi babalik. Lalabas lang po yan dito sa may gilid ng pavilion. Lalabas lang po. So, nasasayang yung ilaw o yung light na pumapasok na nagbibigay sana ng ganda sa isang diamonds. Best, no? Ganun ang nangyari kapag deep pavilion. Ngayon, ano naman ang mangyayari kung shallow pavilion naman po? Mababaw ang pavilion niya. Pagpasok ng light dito sa may crown, lalabas lang po dito sa may gilid yan, best. Dito sa may bandang girdle niya. Lalabas lang po yan. So, still, nasasayang siya, pero hindi siya katulad ng isang deep na talagang tapon na tapon, no? So dito lalabas yung sa shallow pavilion, ano? So ganoon pa rin, hindi siya nagbibigay ng magandang brilyo sa isang diamond dahil mababaw po ang pavilion, best, no? Ngayon, pagdating naman sa ideal, yung mga excellent cut ng mga yung round brilliant cut po, yung excellent cut ng pavilion po, yung ideal cut ng pavilion. Pagpasok kasi ng light dito, papasok yung light dito, ano? Pagpasok ko dito, lalabas din po yan dito sa may crown. Pagpasok sa may crown, lalabas din po sa may crown yan. So kung titingnan mo siya on top of the stone, titingnan mo doon sa diamonds. Pagtingin mo sa diamonds, kapag ideal pavilion po yan, parang siyang buhay. Titingnan mo siya gumagalaw-galaw. Kasi best, marami na akong na-encounter na mga iba't ibang size ng diamonds, lalo yung mga malalaki, ano? No? Pag ideal cut ang pavilion, napakaganda ng brilyante kung titingnan mo. Para siyang may buhay. No? Gumagalaw-galaw siya. Ganun po kaganda kapag ideal cut, excellent cut. Kaya nga sa pagdating sa diamonds,
sa pagdating sa diamond, so pag mga tsumempo ka sa mga eksperto talaga, sa mga buy and sell na mga eksperto po, yung mga tumitingin sa isang diamond, mga eksperto, alam na agad nila. Kasi palagay na lang ho natin, pareho ang laki ng dalawang diamonds, yung isang mabrilyo, yung isang hindi. Magkakaroon ng magkakaroon ng sa presyohan, kahit paano lalamang ng konti yung isa kung ang tumingin ay expert, kasi alam nila na pagka ibenta na yon, madaling magbenta yon kasi maganda ang brilliance ng isang diamond. Ganun po best, no? Kaya halimbawa bibili kayo ng diamonds, bibili kayo, syempre may mga yan may mga certificate yan. No, wag niyo lang basta titingnan yung certificate din. Kasi minsan ang daming daya Ang daming daya sa mga certificate, fake ang certificate. Tunay yung bato, pero fake ang certificate. No? Nagkakaroon na. Next time po i-explain ko rin sa inyo yan. Kung paano kayo bumili ng isang diamond na may certificate. Best. Marami tayong pwedeng i-share dito pagdating sa diamonds. Kasi may, di ba kayo nagtataka, may mga diamonds nga yung mga naka-ingasti, nakalagay sa sing-sing. May nakalubog, may nakalitaw. Bakit ganon? Di ba ho? Best. May mga reason yan kung bakit ganon yung pagkagawa ng isang diamonds. May nalubog, may nakalitaw. Ano po? Gaya ng topic natin ngayon, may babrilyo, mayroong hindi. May mga kasukasuan, may mga dahilan yan best. Kung bakit ganon ang kinalalabasan ng isang jewelry na may diamond. Best, no? So, muli, nagpapasalamat ako ng marami sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking video. Sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe po. No, mayroon nga pala akong FB page. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. At kung may mga gusto kayong mga bagay-bagay na magpatulong kayo sa akin, na bebenta yung mga maaling bagay tulad ng Rolex, Patek Philippe, ano man yan, mga diamonds, pwede nyo akong i-chat direkta doon. At sasabihin ko sa inyo o bibigyan ko kayo ng legit na buyer. Yes. Kasi ang daming buyer na ngayon. Hindi mo na alam kung sino yung buyer na tapat din sa'yo. Mayroon kasing alam mo na best, no? Ganun na po. Hanggang sa muli po, maraming po salamat. Bye bye best.